Tatay ni Berto. Wala na akong tatay. Hindi si Berto nga. Hindi naman ikaw yung kapangalan mo lang si Berto. Ngayon meron siyang pusa. Pusa. Meron siya pusa. Oo. Ngayon yung pusa na yon masyadong makulit. O tapos ngayon yung tatay ni Berto, anong ginawa niya? Hindi ko alam yung ginawa niya. Iniligaw yung pusa. Niligaw? Saan dinala? Ha? Dinala sa palengke nung una. Iniligaw niya. Ngayon? Binalot niya sa sako. Bah, kawawa naman yung pusa. O siyempre, parang nga ililigaw niya nga eh. Parang nga hindi niya matandaan yung daan. Ah, ganun ba? Oo. Bakit ikaw? Kasi yung mga pusa, halimbawa, nasa bahay mo, gusto mong niligaw. Kahit na walang takip. Halimbawa, dalhin mo sa kwan, hindi na babalik yun. Hindi ka mukha yung mga aso. Bumalik nga. Alam mong masakit na dyan. Nung umuwi na si tatay ni Berto, nauna pa yung pusa na nakarating sa bahay nila. Matandaan yung pusa, no? Oo, nagtaka si yung tatay ni Berto. Bakit daw nauna pa yung pusa? Alam mo ang ginawa ng pusa? Ha? Sumakay pala ng tricycle. Galing siya, no? Oo, magaling nga eh. Ngayon, siyempre, inis na si tatay ni Berto, no? Alam mo ang ginawa niya? Hindi. Iniligaw niya uli. Bakit saan tingin sa akin? Doon ka nakatingin eh. Doon. Saan? Huwag kang... ngayon, yung pusa nilikat. Ayaw, no? Oo, ngayon. Ngayon, iniligaw niya, ha? Ano nangyari? 4 na araw, hindi pa umuwi si Berto. Tatay ni Berto. Alam mo ang nangyari? Yung tatay ni Berto, naligaw sa bundok. Siya. Kasama niya. Nandun din? Oo. Kasama niya. Pinapatayan niya, no? Hindi. Bakit ka mo? Hila-hilasan ng pusa. Tatay ni Berto? Oo. Hila-hilasan ng pusa. Yung pusa nang hila sa kanya? Oo. Kasi bakit ka mo? Naligaw si Berto, yung pusa hindi naliligaw, tinuturo niya kung saan siya dadaan.